FM Live Drama. Hello mga idol! Ako nga pala si Arlene, hindi ko tunay na pangalan. 32 years old at OFW dito sa Hong Kong. Buenas nga at nakapagtrabaho ko dito mga idol. Wala pa man kaming anak ng asawa kong si Jerwin. Suportado ko naman yung pag-aaral ng nakababata kong kapatid na si Isa. Maaga kasi kaming naulila sa mga magulang eh. At mula nun, ako na ang tumayong magulang para sa kapatid ko. At itong sakripisyong ginagawa ko sa Hong Kong para sa ikabubuti ng buhay niya at sa buhay naming mag-asawa. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko. Muli ito po si Arlene. And I thank you. Oh, Mahal, kumusta na dyan sa Hong Kong? Ayos naman. Ano, kamusta ang biyahe niya ng kapatid ko? Okay lang naman. Medyo matagal lang dahil marami pang ginagawang kalsada dito, papunta dito sa Maynila. Ganun ba? Oh, okay naman. Nalinis po ba yung kwarto niya? Kasi medyo maselan yan eh. Gusto niya lagi malinis eh. Oo naman. Kung inayos ko na rin, kinumpuni ko rin mga kisame. Alam mo naman, nasira-sira na yung kisame, di ba? At pinuturahin ko na rin. Sana magustuhan niya. Mabuti naman kung gano'n. Bumili ka ba ng bagong kama? Gusto niya medyo malaki double bed sana. Oo. May nakita kasi kami kanina. Pagpapunta na dito sa bahay pa uwi. Sabi ko, binili ko na rin para hindi na rin ako bumalik doon sa palengke. Ito pala si Isay. Naman. Ay, nandiyan ba? Oo. Ate! Ate! Ang ganda-ganda ng bahay niyo. May bidet, tapos may heater pa sa shower. Bongga! Buti na lang kinuha mo ko dito. Di na ako babalik sa probinsya, promise. Thank you. Ano ka ba? Basta mag-enjoy ka dyan ha. Saka, nandyan ka, tandaan mo, para mag-aral na mabuti. Opo, promise. Saka, huwag kang magbarka-barkada ha. Oh, hindi alam mo naman ako, bahay school lang. Gurado ka ha. Opo, thank you Mag-ingat ka dyan naman. lagi. Basta, makinig ka lang lagi sa kuya mo. Huwag mong pasakitin ulo niya ha. Ay, opo. Nakikinig po ako kay Kuya Jeremy. Ay, nako, mabuti. Teka, ba't naka-makeup ka? Ba't plakadong-plakado yung mukha mo? May date ka, no? Hindi, wala po. Kasi tinatry ko lang kasi bukas first day ko na sa school. Para lang medyo presentable ako, di ba? Sige. O, bigay mo na yung telepono sa kuya mo. Sige pa. Kuya Jers. Ay, salamat. Mahal. Mahal, thank you ha. Okay lang ba talaga sa'yo? Nandyan yung kapatid ko. Okay lang, Mahal. Di ba, nag-usap na tayo. Ito, gagraduate na to. Graduating na tong kapatid mo. Sayang naman kung hindi siya makapagtapos dahil hindi na siya nasusuportahan doon sa probinsya. Malaking tulong na yan para sa kanya. Salamat, Mahal. Huwag mo na lang siya lutuan ng isda kasi allergic siya, ha? Parang ikaw. Oo eh. Amoy pa lang. Nalalansahan ka na. Ito mag-ingat ka dyan, Mahal, ha? Kung may problema ka, tsaka meron kang nalulungkot ka, tawagan mo lang ako at mag-video call tayo, ha? Sige, Mahal. O, paano? Aalis na ako. Malilate ako eh. Ha? Ingat kayo dyan, Mahal. Sige, Mahal. I love you, Mahal. Love you, Mahal. Isay, ikaw na ba yan? Kuya. Uy, Kuya. Hello. Teka, bakit? Amoy alak ha? Ba't lasing ka? Kasi yung mga ka-blackmates ko, binyag daw, binyag.
Kasi first day namin sa school. Naku, nadadala ka na naman dyan sa mga classmate mo. Hoy, nandito ka para mag-aral sa Maynila, hindi para sa mag-banjing-banjing dyan ha. Pag yan nalaman ng ate mo, yari ka talaga. Ikaw naman, kuya, alam mo naman na doon sa probinsya wala kaming wala kaming pinagkakabisihan na entertainment. Ngayon lang, promise. Di naman talaga ako nainom, konti nga lang yung sinat ko eh. Entertainment ha? O pagod mo yung pag-aaral mo. Oo naman, it's just for the kamarad. Teka lang, ba't ka mo nadadapa? Kasi, Kuya Jers, pogi ka pala sa malapitan. Umayos ka nga. Hindi. Promise, parang Jericho Rosales ka pala. Kaya ka siguro nagustuhan ni ate kasi parang, tinan mo yung biceps mo, nag-workout ka ba? Lasing ka lang. Lasing ka lang, Isay ha? Hindi, kuya, promise. Anong promise ka dyan? Hindi nga po, cute mo. Cute. Pogi, kaya ka nagustuhan ni ate. Tumigil ka, lasing ka lang. Pag yan nalaman ni ate mo, yari ka ha? Bakit mo ko inalikan? Na-appreciate lang kita. Anong gagawin mo dito sa kamay ko? Ba't mo nilapat sa dibdib mo? Huwag ka nang maingay, kuya. Tayo lang naman yung nandito eh. Dali na. Isay. Sige na. Isay. Mabuting bata ang kapatid ko, mga idol. Malaki ang tiwala ko sa kanya na makakatapos siya ng pag-aaral at magkakaroon siya ng magandang trabaho. Umaasa nga ako na balang araw, hindi ko na kinakailangan mag-abroad, mga idol. Para naman sa ganon, magkaroon kami ng mas maraming oras ng asawa ko. Ang totoo nga niyan, ilang beses na rin namin sinusubukan magkaanak ni Jerwin. Pero sa kasawiang palad, hindi pa ito pinagkakalob sa amin, mga idol. Kuya. Ano yan? Tama pa ba itong ginagawa natin? Kasi parang nakokonsensya na ako eh. Paano pag nalaman ni ate? Isay. Nagawa na natin eh. Nandito na eh. Nangyari na eh. Huwag kang mag-alala. Ito lang yung dapat natin gawin. Kailangan lang na hindi malaman ng ate mo to. Sigurado ka ba? May tanong ako sa'yo, kuya. Mahal mo ba ako? Isa, hindi ko pa masasagot yung tanong mo. Asawa ko yung ate mo eh. Alam mo naman kung gaano ko kamahal ang ate mo. Pero huwag kang mag-alala. Nag-aalala rin ako sa'yo eh. Pero may concern din ako sa'yo. Aalagaan din kita. Dahil gusto rin kita. Sigurado ka? So, okay lang na itago natin to kay ate? Okay lang na ituloy natin kung ano yung meron tayo? Okay lang. Basta ang importante, pangako mo lang sa akin, Isay. Huwag ka lang madudulas sa ate mo ha. Atin lang to ha. Okay, kuya. Atin Love lang you. to. Hello? Hello? Ay, ate! Ano ba yan? napatawag ka. Ba't tulala ka? Ang tagal mo sagutin yung telepono. Kasi... Saka teka, bakit nandyan ka sa kwarto ng kuya mo? Ha?
Naglinis ako, pinaglinis niya ako kasi masyado na daw magabok eh. Hindi kasi siya nakakapagwalis. Ah, ganun ba? Uy, baka naman masyado ka na inuutos-utusan ng kuya mo, ha? Hindi po. Sobrang bait nga po ni Kuya Jerwin sa akin eh. Inaalagaan niya akong mabuti. Ah, okay. Sige, mabuti naman. Oo nga pala, pinadala ko na yung allowance mo. Natanggap mo na ba? Tinignan mo na ba yung bangko mo? I-check ko mamaya ate. Thank you Love you. Saka, ay eto, alam mo kaya ako napatawag, sumingit lang ako sa trabaho eh. Eh kasi naman, etong si Mila, yung katrabaho ko si Mila. Parang nakikwento mo siya sa akin. Eto na nga, yung may kapatid siya. Pupunta ng Amerika. Eh, pinakita ko yung picture mo, parang kursunada ka. Ate naman, alam mo naman graduating ako. Wala yan sa isip ko. Gusto ko muna magkaroon ng diploma. Tsaka kung makakapunta ako sa Amerika, kaya ko yun sa sarili ko. Parang ikaw. Uy, ano ka ba? Sayang to. Mabait siya. Saka pangalan niya Richard. Parang, di ba, Richard, palang mayaman na agad yung pangalan niya. Go ko na dito. Ayoko, Ayoko talaga. Ay, nako. Wala pa sa isip ko yan. O, sige. Pero sabihin ko na lang, ha. Mag-chat kayo sa Facebook. Ipapaad kita, ha. Bahala ka, At saka, bantayan mo kuya mo, ha. Kasi baka mamaya, nagbababae na siya dyan, o kung sino ng babaeng umaaligid sa kanya. Huwag kang mag-alala, Safe na safe si Kuya Jerwin. Sigurado ka? Hindi ba siya umuwi ng late? Hindi. Sobrang aga nga lagi eh. Ah, okay. O sige ha. Ingat kayo dyan. Kumusta mo na lang ako sa kuya mo pagka uwi niya ha? Okay, thank you. Ingat. Ingat ka. Saka umalis ka na nga dyan sa kwarto ng kuya mo. Kita ka pa dyan eh. Oo, Ano? 2 buwan na akong hindi dinadatnan eh. Anong gagawin ko? Alang Jung naman, oh. Lintek na buhay to. Sigurado ka ba dyan? Oo naman. Makapagsalita ka parang hindi mo alam kung paano to nabuo Anong gagawin natin? Paano si ate? Kailangan na natin sabihin kay ate. Tumigil ka! Hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi pwedeng hindi mo alam. Kailangan alamin mo kung anong gagawin natin dito. Ano gusto mo ipapalaglag natin? Aba, hindi pwede yun. Kasalanan yun sa Diyos. Kung magsasalita ng ganyan. Sabihin na natin kay ate. Tatawag na ako. Tawagan ko na siya. Tumigil ka nga! Hayaan mo mag-isip. Hayaan mo maghanap ng solusyon sa problema ito. Ano nga ang solusyon? Dito na nga eh. Basta ito lang gagawin mo ha. Huwag mong ipaparating yan sa ate mo. Maliwanag ba? Ha? Tayo lang dalawa nakakaalam na ito ha. Siguraduhin mo muna sa akin na may plano ka para hindi ko sabihin. Oo! Ba't ako ba tinatakot mo? Hindi kita tinatakot. Eto lang yung realidad natin ngayon. Sige. Basta. Sikreto lang natin to. Wag mong sasabihin sa ate mo to. Ha? Maliwanag ba? Isang gabi, bigla akong binungungot patungkol sa asawa ko at sa kapatid ko mga idol. Magmula kasi nang makita ko si Isa sa kwarto namin ng asawa ko, hindi na ako mapalagay. Ayoko ring pag-isipan ng masama yung kapatid ko dahil malaki yung tiwala ko sa kanya mga idol. Pero may malaking paghihinala sa puso ko. Kaya minabuti ko na lang na umuwi ng Pilipinas nang hindi nila nalalaman, mga idol. Ito ba yun? Grabe. Sobrang alikabok dito. Saka ang dami nagyoyosi dito. Saglit lang. Ay, naku. Yes, good morning. Magandang umaga.
Kayo ba ho si Esmeralda? Ay, tama ka, Esmeralda nga. Bakit? Mangangupahan ka ba dito sa boarding house na to, ha? Ay, hindi. May hinahanap lang kasi ako. Kilala niyo ba ho ito? Itong sa picture? Ay, sino ba sa mga pariwara na to, ha? Yan, yung babae, yung kulot. Dito. Yung buntis. Parang kamukha niyo yung buntis dito, eh. Buntis? Oh, isa lang naman yung buntis, eh. Sige nga ho, pakitawag nga ho. Saglit lang. Oy, Isay! May naghanap sa'yo, ha? Sino po? Wait lang. Oh, dahan-dahan lang. Baka makunan ka pa. Isa? Ate, ba't ka nandito? Ano yan? Ba't napakalaki ng tiyan mo, ha? Ate. Sino may gawa niyan? Ate, sorry. Anong sorry? Sino may gawa niyan? Sinong tatay niyan? Hindi ko sinasadya, ate. Anong hindi mo sinasadya? Ate, sorry. Saka bakit ka nandito? Ba't wala ka sa bahay? Isa, ano? Natatakot ako eh. Natatakot ako sa kanya. Kanino ka natatakot? Ate. Sorry, ate. Kunin mo yung gamit mo. Alis tayo. Uwi tayo sa bahay ngayon na! Speak softly, love, and hold me warm against your heart. Arlene, ano ginagawa mo dito? Ba't hindi mo naman sinabi sa akin na uuwi ka pala ng Pilipinas? Arlene! Ka. Bakit? Ba't mo naman ako sinampal? Anong ginawa mo sa kapatid ko? Anong ginawa mo sa kapatid ko? Pakinggan mo ako. Pakinggan mo muna yung baliwanag ko, Arlene. Siya may kasalanan eh. Ayop ka. Inakit niya ako. Inakit niya ako, Arlene. Patawarin mo ako. Salbahe ka, Kuya Jer. Inakit? Pinagsamantala mo yung kapatid ko? Hindi ko pinagsamantala ng kapatid mo. Siya mismo ang nagbigay ng motibo sa akin. Nananahimog ako dito sa bahay eh. Inakit niya ako eh. Sinungaling ka. Sinungaling! Anong sinungaling? Di ba nung nalasing ka? Ano ginawa mo sa akin? Bigla mo na lang akong hinalikan. Niyaya mo ako. Sa'yo na nanggaling. Lasing ako noon. Arlene, patawahan mo ako. Wala akong kasalanan. Wala akong kasalanan, promise. Pangako. Sherwin! Bata pa yung kapatid ko! Ikaw yung mas nakakatanda. Alam mo yung ginagawa mo. Ginusto mo yan. Ginusto mo. Habang nagpapakahirap ako sa abroad, ganito ang ginagawa nyo? Sorry. Paano nyo nakakayanan kausapin ako, ha? Nang ganito pala? Ang kakapal ng mukha nyong dalawa. Ano? Sinira mo yung kinabukasan ng kapatid ko. Hayop ka! Arlene, wala akong kasalanan. Natukso rin ako eh. Hindi ko rin alam yung gagawin ko. Nasabi ko na nga ba? Lumayas ka! Arlene, Lumayas ka dito! Lumayas ka!
Para akong pinatay ng paulit-ulit sa lahat ng mga pangyayaring yon, mga idol. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin ng kapatid ko. Pati na rin ang asawa ko pagkatapos nun. Pero sa pagkakataon na to, mas nanaig yung pagiging ate ko kay Isa. Pinaniwalaan ko siya. At nag-usap kami at tumingi siya ng tawad sa akin, mga idol. Masakit man, pero hindi ko siya kayang makitang nahihirapan. Nakipaghiwalay na din ako kay Jerwin noon. Hindi ko rin naman kasi siya nakitaan na gusto niya pang ayusin yung relasyon naming dalawa. At ngayong nakapanganak na yung kapatid kong si Isa, dinala ko na sila dito sa Hong Kong, mga idol. Malupit man yung naging kahapon namin, mas pinili ko na lang na magsimula at bumangon muli. At dito sa Hong Kong, sabay namin haharapin ang panibagong bukas namin ng kapatid ko. Maraming salamat po sa pagtanggap ng kwento ko, mga idol. Muli, ito po si Arlene. Gumagalang.